Ang damit na ito ay binili sa online shop. Ang may-ari nito ay mag-a-attend ng isang wedding at isa siya sa mga principal sponsor. Pinasuot ko na muna para makita ko kung saan ako maglalagay ng markings gamit ang mga pins. Nakaraniwang problema pag ganitong bumibili tayo sa online shop kasi medyo daw malaki sa kanya itong damit. At sinimulan ko na nga pasadahan sa makina ang magkabilang side. Matapos nyan, maglalagay naman ako ng beads dito sa part ng likod. Dahil sa garterize ang likod na ito, ang pag-beads ko nito ay vertical lines para kapag sinuot niya ay hindi magkaroon ng tension ang mga nilagay nating mga beads. Pagdating sa part ng garter, kailangan ko na naman i-cut para hindi siya ma-tension. So ganyan lang po, ilalak ko po, then ikakat ko na hanggang sa mapuno itong likod. At ngayon naman po, sisimulan ko nang maglagay ng lace applique dito sa harap. Ipipin ko muna kung sakaling hindi ko gusto ang design, ay pwede ko pa siyang baguhin. Kapag may mga tira-tirang lace na pinagamitan na, huwag basta-basta itapon kasi mapapakinabangan pa ito. Matapos kong i-layout at lagyan ng mga pins, sunod naman ay tatahiin ko gamit ng aking mga kamay sa pagkakabit nitong mga lace. Medyo mabusisi man, tiyaga lang po sa paglalagay at pagkakabit nito. Ipapakita ko lang po ang aking nagawa sa likod. At sunod naman po ay ang sa harap. Hindi pa po natatapos dyan, maglalagay pa po ako ng belt. Gagawa muna ako ng masasabitan sa paglalagay ng belt. Gamit ng sinulid, ginawa ko po siyang 4 thread at gawing parang ginansilyo. Matapos gawin ang sabitan, ngayon naman ay ikakabit ko muna itong belt at pagkatapos niyan ay papatungan ko pa ng mga lace. At ikakabit ko naman ulit gamit ng aking mga kamay sa pananahi. Siyempre, hindi lang ang likod ang may mga beads. Maglalagay din ako ng mga dagdag pang beads para sa harap. Diba? Hindi lang po ang likod ang may kintab, pati na rin sa harap. Sunod naman po ay maglalagay lang po ako ng mga rhinestones. Pang finishing na po ito.
Matapos nyan ay eto na siya. O diba? Simple lang, ready-made na dress, pwede pa lang gamitin sa wedding event. Wala na kasi siyang time para pumunta pa sa mga bridal shop para mag-rent ng mga gowns or mga damit na gagamitin niya para sa mismong kasal. Kaya ito na lang ang aming napag-isipan. Kung nagustuhan niyo mga ka-creative ang aking gawa, please subscribe to my channel, comments, and hit the notification bell. Ito pala ang kanyang final fitting. O diba? Thank you for watching!